Naisip mo na ba kung bakit patuloy na mabuti ang Diyos, kahit na hindi natin ito karapat-dapat? Bakit niya tayo pinapahalagahan pa rin kapag tayo ay nabigo, kapag tayo ay tumalikod, kapag hindi natin siya pinapansin sa loob ng mga araw, linggo, o kahit na buwan? Kung ito ay nakasalalay sa ating mga aksyon, marahil ay itinalikod na niya ang kanyang mukha sa ngayon. Ngunit hindi siya katulad ng mga lalaki. Ang kabutihan ng Diyos ay hindi reaktibo, ito ay pare-pareho. Hindi niya inaasahan na magiging perpekto ka para ipakita sa kanya ang pagmamahal. Hindi niya hinihiling na gawin mong tama ang lahat para magpakita sa kanya ng awa. At mukhang mahirap panggapin iyon. Nabubuhay tayo sa isang mundo kung saan lahat ay may kondisyon. Kung gagawin mo, matatanggap mo. Ngunit sa Diyos, ang biyaya ay nauna sa pagsisika. Siya ang unang nagmahal sa amin. Kahit na nakalimutan mong manalangin, kapag ang iyong isip ay masyadong abala sa mga problema at ang iyong mga labi ay tahimik sa harap ng Diyos, siya ay patuloy na nagbabantay sa iyong mga hakbang na may parehong katapatan. Kahit na ang lahat ng bagay sa paligid mo ay tila nakakalito at hindi mo naiintindihan kung ano ang nangyayari, ang Diyos ay hindi umuupo. Patuloy siya sa paggawa sa likod ng mga eksena sa iyong buhay. Ihanay ang mga sitwasyon, pinoprotektahan ka mula sa hindi nakikitang mga panganib, inihahanda ang landas sa unahan mo. At bakit niya ginagawa ito? Dahil ang pagmamahal niya ay hindi nakasalalay sa iyong pag-ugali. Dahil ang karakter ng Diyos ay hindi nagbabago. Siya ay hindi isang hindi matatag na nilalang na tumutugon sa iyong mga kalooban o iyong mga pagkabigo. Siya ay par-pareho. Siya ay walang hanggan. Hindi siya nagiging mas mabuti dahil nagkasala ka kahapon. Hindi niya sinuspinde ang kanyang pag-ibig dahil nagkamali ka. Hindi siya tumalikod dahil nadapa ka. Sa kabaligtaran, siya ay lumalapit. Nananatili siyang tapat kahit na nanghihina ka. Ito ang pinakadalisay na diwa ng biyaya, isang pag-ibig na hindi nakabatay sa kung ano ang iyong ginagawa, ngunit sa kung sino siya. At siya ay pag-ibig. Siya ay kabutihan. Siya ay walang katapusang awa. Ilang beses ka nang tumingin sa isang pagpapala at naisip, hindi ko ito karapat-dapat. Ilang beses ka na bang nakaramdam na maliit, kawalan ng kakayahan, kahit na napahiya sa harap ng kabaitang natanggap mo? Hindi ito nagkataon. Ito ay ipinapakita ng Diyos na ang kanyang biyaya ay hindi mabibili. Na ang kanyang pag-ibig ay wala sa mga istante ng relihiyon na naghihintay ng mabubuting gawa bilang kapalit. Ang kabaitan ng Diyos ay hindi isang sweldo. Ito ay isang regalo. At ang mga tunay na regalo ay hindi sinisingil. Nag-alok ng mga regalo. Nagbibigay ng mga regalo. At ang pinakamapanghamong bahagi, tinatanggap ang mga regalo. At dito marami ang natigil. Dahil natutunan natin mula sa murang edad na lahat ng bagay sa buhay ay kailangang kumita, na kailangan nating magsumikap para maging marapa, na ang mga nagsisikap lamang ay makakamit ito. Ngunit sinira ng pag-ibig ng Diyos ang lohika na ito. Siya ay nagmamahal ng walang sukat, ng walang kapalit, ng hindi hinihingi ang pagganap. Hindi ka niya mahal sa mga araw na nananalangin ka ng ilang oras. At hindi ka niya gaanong minamahal sa mga araw na halos hindi mo masabi ang Amen. Hindi niya binibilang ang mga merito. Simple lang siyang nagmamahal. At nagmamahal siya ng may tindi na hindi mo pa nararanasan kahit saan pa. Nagmamahal siya ng may layunin dahil alam niya kung saan ka pupunta. Kahit na natitisod ka pa rin sa daan. Malaya siyang nagmamahal nang hindi ka minamanipula, nang hindi nagpapataw ng pagkakasala. At gusto niyang maranasan mo ang pagmamahal na iyon ngayon, nang walang takot sa pagtanggi, nang walang kahihiyan sa nakaraan, nang walang reserbasyon sa iyong puso. Hindi siya naghihintay ng fight-sid na bersyon mo para yakapin ka. Gusto ka niya ngayon, kung ano ka man, sa lahat ng dinadala mo. Dahil alam niya kung sino ka, at gayon pa man, pinili pa rin niyang mahalin ka. Maaring hindi mo nararamdaman na karapat-dapat ka, ngunit patuloy kanyang tinatawag. Maaring lumayo ka na, ngunit naghihintay pa rin siya sa iyo sa parehong lugar. Hindi mahal ng Diyos ang hinaharap,
pinabuting bersyon mo. Mahal niya kung sino ka ngayon. At ang kabaitang ito ang pumipigil sa atin, na sumisira sa atin, na nagbabago sa atin mula sa loob palabas. Kapag naiintindihan mo na hindi mo kailangang karapat-dapat na mahalin, may nagbabago. Ang pagkakasala ay nawawalan ng kapangyarihan. Nawala ang tako. At nagsimula kang lumapit sa Diyos hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil sa pagnanais. Hindi dahil sa tako sa parusa, kundi dahil sa pasasalama. Dahil, kahit hindi ka karapat-dapat, nagdesisyon na siyang mahalin ka. Kung ang salitang ito ay nagsalita sa iyo, ipahayag ito sa mga komento. Naabot na ako ng kabutihan ng Diyos. Mag-subscribe sa channel ngayon. I-like ang video na ito at ipadala ito sa isang taong kailangang paalalahanan na walang kondisyong pag-ibig ng Diyos. Magbahagi ng biyaya, magbahagi ng pag-asa. Marahil ay nararamdaman mong malayo ka ngayon. Marahil ay iniisip mong napakaraming pagkakamali ang nagawa mo para bumalik. Marahil ay iniisip mo na binigo mo ang Diyos ng maraming beses na maaring pagod na siya sa iyo. Ngunit makinig kang mabuti. Ang Diyos ay hindi napapagod sa pagmamahal. Hindi siya nagsasawang maghintay. Ang kanyang kabutihan ay walang petsa ng pag-expire at hindi limitado sa iyong mga kabiguan. Alam niya ang bawat bahagi mo, ang mga ipinapakita mo at ang mga itinatago mo, at gayunpaman, pinili kanyang mahalin. Hindi siya nakatali sa iyong mga pagbabago sa mood, sa iyong mga pagkukulang sa pananampalataya, sa iyong mga sirang pangako. Siya ay nananatiling hindi nagbabago, at ang pagiging matatag na iyon ang nagpapanatili sa iyo, kahit na sa mga araw na pakiramdam mo ay hindi mo na kaya. Ang katotohanan ay hindi gumagawa ang Diyos ng may espiritual na meritokrasya. Wala siyang scorecard, sinusubaybayan kung ilang beses kang nagdasal o kung gaano karaming pagkakamali ang nagawa mo ngayong linggo. Ang gusto niya ay ang iyong puso. Isang puso na kahit nasasaktan, napapagod o nalilito, hinahanap pa rin siya ng may katapatan. Hindi para makakuha ng mga pagpapala, ngunit dahil kinikilala nito na kung wala siya, nawawalan ng kahulugan ang lahat. At tiyak na sa pagkilalang ito, makikita mo ang tunay na pagpapanumbalik. Dahil kapag naunawaan mo na ang Diyos ay mabuti sa kabila ng iyo, at hindi dahil sa iyo, ito ay nagpapalaya sa iyo. Ito ay nagpapalaya sa iyo mula sa pagkakasala, mula sa mga hinihingi, mula sa paghahambing. Ito ay nagpapaalala sa iyo na ikaw ay minamahal sa iyong pinakamasamang araw gaya ng sa iyong pinakamahusay. Hindi ka tinitingnan ng Diyos ng may pagkabigo. Tinitingnan ka niya ng may habag. Alam niya ang iyong pakikibaka. Nakita ka niya noong wala ng iba. Nandyan siya noong umiiyak ka mag-isa. At hindi siya nanatiling walang malasakit. Sa kabaligtaran, lumapit siya. Marahil ay hindi mo ito naramdaman, marahil ay hindi mo man lang namalayan, ngunit ang kanyang kabutihan ay pinalibutan ka ng katahimikan. Pinalaya ka nito mula sa mga bagay na hindi mo alam. Pinoprotektahan ka nito mula sa mga nakatagong kaaway. Inalalayan ka nito nang maubos ang iyong lakas. At iyan ang dahilan kung bakit narito ka ngayon, nakikinig sa salitang ito. Kasi, kahit hindi mo deserve, inabot ka. Huwag hayaang ilayo ka ng pagkakasala sa Ama. Huwag hayaang nakawin ng hindi pagiging karapat-dapat ang iyong lapit sa Diyos. Ginawa ang biyaya para sa mga nakakaalam na hindi nila ito karapat-dapat. At kung ganito ang nararamdaman mo, alamin mong nasa tamang lugar ka para matanggap ito. Ang presensya ng Diyos ay hindi nakalaan para sa perpektong mga banal. Ito ay makukuha ng mga tapat na bata. At isa ka sa kanila. Bumalik ka. Magdasal. Magsimula muli. Hindi nagbago ang Diyos. Nakatayo pa rin siya ng bukas ang mga braso. Handang ibalik kung anong oras at mga pagkakamali ang sinubukang sirain. Kung ang mensaheng ito ay nakaantig sa iyong puso, isulat dito sa mga komento. Kahit na hindi ko ito karapat-dapat, mahal ako ng Diyos. I-like ang video na ito, ibahagi ito sa isang taong kailangang marinig ang katotohanan ito, at mag-subscribe sa channel para makatanggap ng mga panalangin at mga salita na nagbibigay sigla araw-araw. Sinusulat pa rin ng Diyos ang iyong kwento.
May isang bagay na tunay na nagbabago na nangyayari kapag huminto tayo sa pagsisikap na maging karapat-dapat sa pag-ibig ng Diyos. Isang hindi maipaliwanag na kapayapaan ang nagsisimulang manghimasok sa bawat sulok ng ating kaluluwa. Ang pagkabalisa na kailangan nating patunayan ang ating sarili sa langit. Ang pagsisikap na patunayan ang ating sarili na sapat na karapat-dapat upang mahalin, ay nawawala na lang. Ang patuloy na bigat na dinadala mo, na iniisip mong kailangan mong maging perpekto, na kailangan mong gumawa ng higit pa, manalangin ng higit pa, maging mas banal, ay nahuhulog sa harap ng paghahayag na ang pag-ibig ng Diyos ay hindi ipinagbibili. Ang panalangin ay hindi na isang pagtatangka na kumbinsihin siya na kumilos, at nagiging isang taos pusong pagtatagpo sa pagitan ng Ama at ng Anak. Ang pagsamba ay huminto sa pagiging mekanikal na gawain, at nagiging kasiyahan, presensya, pakikipag-isa. At ang paghahana sa Diyos ay hindi na isang bagay na iyong ginagawa dahil sa takot sa parusa, ngunit dahil ang iyong puso ay naghahangad na mapalapit sa Kanya, dahil alam mong kung saan ka nararapat. Kapag naunawaan mo na hindi ka mahal ng Diyos dahil sa iyong ginagawa, ngunit dahil sa kung sino ka sa Kanya, ang espiritual na buhay ay tumitigil sa pagiging isang nakakapagod na karera at nagiging isang magaan at patuloy na paglalakad. Hindi mo na kailangang patunayan ang anuman. Kailangan mo lang payagan ang iyong sarili na mahalin. At sino ka pagkatapos ng lahat? Ikaw ay isang anak. Ikaw ay isang anak na babae. Ikaw ang puntirya ng biyaya. Ang tagapagmana ng walang hanggang pangako. Ikaw ay isang tao na maaring nahulog 10, 100 o 1,000 beses. Ngunit patuloy pa rin na tinatawag sa pangalan. Dahil para sa Diyos, hindi ka kailanman naging isang numero sa isang relihiyosong pulutong. Dati kang puso. Isang pusong minamahal, ninanais, pinili. Ang kabutihan ng Diyos ay hindi sumusunod sa mga pagkakaiba-iba ng iyong kalooban o mga pagtaas at pagbaba ng iyong pananampalataya. Hindi ito marupok at hindi rin ito may kondisyon. Ito ay matatag. Ito ay matatag. Ito ay walang hanggan. Kahit na naliligaw ka sa daan, ang kanyang kabutihan ay nananatili bilang iyong gabay. Lumalamig man ang iyong pananampalataya, umiihip pa rin ito na parang hangin na muling nag-aapoy. Naubos man ang iyong lakas, bumubuhos ito na parang bagong paglaki. Ang Diyos ay hindi sumusuko sa iyo dahil siya ay isang dalubhasa sa mga bagong simula. Marami na siyang nakitang umalis. Marami siyang nakitang naliligaw sa daan. Ngunit marami na rin siyang nakitang bumalik. At sa alinman sa mga kasong ito ay hindi niya sila tinanggihan. Wala siyang itinapon. Hindi niya itinuro ang isang daliri. Inabot na niya. Siya ay nagpanumbalik. Siya ay gumaling. Pinulot niya ang mga siyang piraso at hinulma muli. Sinimulan niya muli ang mga kwento na sinabi ng mundo na tapos na. Marahil ang kulang sa iyong paglalakad kasama ang Diyos ngayon ay hindi higit na pagsisika. Marahil ito ay hindi higit na disiplina, higit na mga pangako, o espiritual na paggana. Baka ang hinahanap ng Diyos sa iyo ngayon ay pagsuko lang. Isang puso na nagsasabing, Ama, hindi ko ito magagawa sa aking sarili. Ngunit alam kong sapat na ang iyong pagmamahal. Siguro ang kailangan mo lang ngayon ay itigil ang struggling na maging karapat-dapat dito at tanggapin na lang. Tanggapin na siya ay mabuti kahit hindi ka. Tanggapin na mahal pa rin niya kahit nabigo ka. Tanggapin na ang biyaya ay magagamit pa rin kahit na ang lahat sa iyo ay nagsasabi na hindi mo ito karapat-dapat. Dahil ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kailanman naging gantimpala. Ito ay palaging isang desisyon. At nagpasya na siya, pinipili kanyang mahalin. Maraming beses, pakiramdam namin ay napakalayo namin. Ngunit para sa Diyos, walang distansya na napakalaki para maabot ng kanyang pag-ibig. Ang parehong Diyos na iniwan ang 99 upang maghanap ng isa ay darating upang salubungin ka ngayon. Hindi mahalaga kung naligaw ka dahil sa pagkagambala, sakit o pagsuway. Alam niya ang daan pabalik. At handang muli siyang lumakad kasama ka, hakbang-hakbang. Hindi dahil karapat-dapat ka,
kundi dahil nagpasya siya na mahalin ka ng walang hanggang pag-ibig, at hindi sumusuko ang mga nagmamahal ng ganyan. Naway hindi mo lamang marinig ang katotohanan ito ngayon, ngunit magpasya na ipamuhay ito. Hindi na sinusubukang kunin ang pabor ng Diyos, ngunit tinatanggap ito ng may pananampalataya, may pasasalamat, ng may pagpapakumbaba. Ang pinakadakilang regalo ay naibigay na, biyaya. At ngayon ikaw na ang bahalang makipag-ugnayan at tanggapin ito. Mamuhay bilang isang taong lubos na minamahal. Dahil ikaw, at wala, talagang wala, ang makakapagpabago niyan. Kung ang mensaheng ito ay nagdala ng kapayapaan sa iyong puso, isula sa mga komento, "Ako ay minamahal ng biyaya ng Diyos." I-like ang video na ito, mag-subscribe sa channel at ibahagi ito sa isang taong kailangang paalalahanan kung gaano kabuti ang Diyos, kahit na hindi tayo. Hanggang sa susunod na panalangin, at pagpalain ka nawa ng Panginoon na makapangyarihan.